Elon Musk is out. Nagbitiw na sa pwesto si billionaire at Tesla CEO na si Elon Musk bilang special government employee ni US President Donald Trump para raw umano makatipid sa budget. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Kinumpirma ng Tesla at SpaceX CEO billionaire Elon Musk ang pagkalas nito sa gabinete bilang special government employee ni United States President Donald Trump. Ito raw ay bilang tulong ni Musk na mabawasan ang paggamit ng pondo at mas mailaan pa niya sa mas kailangang tugunan ni Trump at ng kanyang administrasyon. Ngunit sa isa namang ulat, sinabi ni Musk na isa rin sa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ay ang pagkadismaya sa pagsuporta ni Trump sa Big Beautiful Bill na anyay isang massive spending bill. Ang Big Beautiful Bill ay isang panukalang bawasan ng pagpataw ng buwis sa mga maliliit na negosyo, social security income at iba pa. Dahil dito, kinakailangan umano ni Trump na maghanap ng kaukulang pondo para tugunan naman ang sabing pangangailangan na siyang hindi raw anya adhikain mula sa isinulong nitong Department of Government Efficiency. Samantala, good news naman mula sa ibayong dagat, magbibigay ng 265 scholarship grants ang Saudi Arabia sa mga Pinoy na nais mag-aral sa kanilang bansa. Ayon sa Embahada ng Saudi Arabia, layunin nito na palakasin ang ugnayan ng kanilang bansa at ng Pilipinas pagdating sa kultura at edukasyon. Ito rin ay upang makapagbigay ng karagdagang oportunidad para sa mga Pinoy na maranasan ng kanilang advanced academic ecosystem. Bukas ang nasabing scholarship para sa mga nagnanais kumuha ng kursong medisina, Arabic language, computer science at marami pang iba. Sakop ng naturang grant ay ang tuition fee, medical insurance, accommodation, round-trip air tickets at financial stipends. Sa iba pang balita, isang landslide naman na naganap sa isang bundok sa Switzerland at natabunan ng kalapit na komunidad na mayroong higit 300 residente. Habang isa naman na napaulat na nawala matapos ang trahedya na patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay dulot ng lumalalang climate change kung saan kasalukuyang nararanasan ang labis sa pagtaas ng temperatura sa kanilang lugar. Nangako naman si Blatten Mayor Matthias Belwald na gagawin nilang buong makakaya na mahanap ang nawawalang individual at sa kapagtuunan ng pansin na muling makabangon ang nasirang komunidad. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.